problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Sunog ay kalaban ng lahat. Sa ating pag-iingat, ito'y di magaganap. Ating tandaan, sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Bagamat ating mga bumbero ay maaasahan sa bawat minuto, mas maganda pa rin na tayo ay ligtas at walang ari-arian ang magiging abo. March is Fire Prevention Month. Tayo ay magdoble ingat para sa ating buhay, pamilya at komunidad. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan.
Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Ano ito na oras? May na kita 2 minutos na nakalabay halos 8 nagasangkay. Good morning! Maupay nga agad to na ada nakantabay ito natin mga programa. Dinhila nagisang istasyon DYS Radyo Pilipinas Borongan. Kabakyang ito natin mga sister stations gihapon. From RP Calbayog, RP Sugod, nga nasugod man from the Philippine Information Agency, nga the Philippine News Agency. Yan ang adlawhan Biyernes, ultimong Biyernes nga adlaw, ito na bulan hit Marso tuig 2025. March 28, 2025. Yan, pagpahat naman hina mga balita na hikay natin mga partners. Bugos nga persa, ginteregom nga persa mga estasyones. Pagpathin balita, palibot naman habugos nga Rion 8. Siyempre kabakyang ta from RP Calbayog, ASM Sir Gina Villan, RP Sugod, Miss Ria Mikate, and from the Philippine Information Agency, Sir Aaron Cotehara. Yan, damang salamat hadton aada nakaantabay. And of course, sa ating news contributors from DYS team, Tikang Kandate Pen Pumida, Ate Soca Baria and Ate Daisy Lalosa Belizar, hangaran ton bugos nga person DYS team, Amon Station Manager Ate Ruth Bunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, nga naman admin Sir Buboy nga nasugad man. Good morning hito natin mga partners, di naman ha tech side. Engineer RV and Coach Sir Eufem Buna Jr. Yan ang medyo madalumdum ito natin panahon, ano? Nga nada lagi hapon nagpapabili na to na low pressure area. Basta rito 24-hour public weather forecast ng ginapagawasan na DOST Pag-asa. As of 3 a.m. today at doon low pressure area was estimated based on all available data at 95 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. So atun LPA makakadarahin, makakagdurothin mga pagdalumdum, pag-aram, nga papadisan pahin mga pag-uran. Scattered rains and thunderstorms sa particular na area hiton Caraga, Eastern Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate nga Catanduanes. So among medyo madalumdum kita nga may mga chances hin mga pag-uran. Yan, oras nga 5 minutos na nakalabay halas 8 na aga. Doro diretso kita para hanton mga pasiunang impormasyon, mga laray uluhan ug hulagway hiton panahon. Siyahan unahon ta from RP Calbayog. Matikang naman kan ASM Sir Gina Villan. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Sir Gene. Yes, good morning. Nga na mo pa'y ngagag. Good morning, Eastern Visayas. Dito sa siyudad San Calbayog. Yan na ang oras, medyo madalumdum pero naniniguro si Haring Araw nga makasirip man din sa katunaan. Nga sa pagtagapas i-orden mahimyang very peaceful ang siyudad sa Calbayog sa naglabay nga 24 oras waray mga untoward incidents ngan sugad man dida sa naton pagtaga kuryente
para yan nga adlaw sa Biyernes. Nag-ankawsa sa nakaparong sa kuryente kagabi dito sa Rosales Boulevard tungod din sa busted transformer harani sa Sped Center. Agud mabaliwan na nasabi nga transformer naparong kagabi ang partisan Bugalyon ni Haga nga na Royda Streets. Pasensya na daw sa pagkaparong sa kuryente, pero nahibalik itong dayon sa naton mga linemen sa Melco 1. Ngan kakulop nga adlaw sa ton usa ka adlaw mapasok nga ginarawat sa Melco Mobile Co-op sa mga lumulupyo sa munisipyo sa Gandara. Dako ko pa yan pagpasalamat ngan kanipay sa mulupyo sa Gandara sa ira pagtambong o pag-arawat sa ginhimo nga programa kakulupsan sa Melco 1. Ngan waray mga anunsyo dito sa scheduled power interruptions. Duro-diritso ang serbisyo sa kuryente. Yan na nga adlaw. Ngan labot la sa ito na mga ginpapatuman nga pagkamayada sa clearing sa Lower Happy Valley area. Sa pagtaga tubig naman mga kasanggayan, sa Facebook page sa Galbayog Water Company Incorporated, waray liwat di abiso sa pagparong sa serbisyo sa aton pagtaga tubig. So diri-diritso ang aton serbisyo sa tubig tigang sa Galbayog Water Company. Para sa mga headlines sa naton iglalabay niyan nga mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. 57 milyones pesos nga slope protection sa siyudad San Galbayog na human na. Local invest planning for health workshop sa Galbayog City nagmanilampuson. Napolcom 8 nagdumara sa 2025 inspection assessment nga monitoring o evaluation briefing sa Samar PNP. Mga kandidato sa Northern Samar nagpermahay integrity pledge para sa mahimyang eleksyon. Amo to ato na mga headlines ang igpapasa niyan nga mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Damang salamat, ASM Sir Gina Villan, para aton imo mga pasiunang impormasyon. Hulagway hito na panahon ng mga laray uluhan, tikang naman na RP Calbayog. Good morning nga daton mga kaupod na nga da estasyon, tikang production nga technical team. Ngan oras nga just sa minutos na nakalabay, halos 8 naga. Ngadto naman kita RP Sugod. Pareho gihapon pagkuhahin mga pasiunang impormasyon. Matikang naman ka na Miss Ria Mecate. Good morning, Eastern Visayas! Yes, rise and shine, Pilipinas. Rise and shine sa atong mga co-anchor, Miss Diane, Sir Gina Villan, and to Sir A. Aaron. And sa tanan natong mga ka-RP kasamta nagasubaybay karon sa atong tulumano. Sa ngalan sa may station manager, Sir Dindo Alaras, kininyo alagad sa kanginan Ria Yang Micate. Ang kauban nato sa Master Control, Kuya Noel Palugor. Announce na nato update sa atong panahon. Mabantay na gid nato nga adunay parte sa kawanangan diri sa probinsya sa Southern Leyte ang medyo napuno sa baga-baga nga panganon. And sigun pud sa update sa pag-asa tungod pud na sa low pressure area ko na LPA. So karon man gud kay adunay mga activity, lain-lain nga mga activity o labi na kay sugod pud karon sa kampanya, election campaign. So mao na nga sa atong mga
supporter o magdala na lang gid mo og payong or raincoat no aron na di mabasa kung gani mo uwan, and stay dry and inom po daghang tubig. Sa peace and order, generally peaceful, wala ra pa mga dagkong panghitabo or kagubot ang na-record sa atong kapulisan diri sa probinsya sa Southern Leyte sud sa 24 ka oras nga nakalabay. Aduna lamay gyud o pipila nga gibuhat sa atong kapulisan no sama ning pagdakop sa katong mga adunay kaso no paglapas sa mga nasudnong balaod. Samtang gikan sa update sa atong kapulisan, arita power update gikan sa atong electric utility provider, ang Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco. So adunay naka-schedule nga power interruption no diri sa atong probinsya sa Southern Leyte. Particular na gyud no karong adlaw from 8 AM no kagani alas 8 in punto sa buntag hangtod alas 5 sa hapon apektado ang Manining Malitbog tungod sa single phase line reconductoring from Bear to Insulated. And gipasabot po di ay sa Soleco ang rason no sa emergency power interruption kagahapong adlaw alas 3:02 no sa hapon di napektuhan ang portion diha sa Surosuro to Hanginan, portion of Cantoring to Provincial Capital and Puro Caimito, Asuncion, Masa City, Itchon, Macron to Binit, Malitbog no for safety purposes during the conduct a repair of broken three-phase line and dressing of loose midspan in Barangay Ibarra, Maasin City. Okay, so far mo na ang update sa Soleco. Samtang water update, walay disconnection schedule ang Sugod Water District. But ato ta sa lungsod no sa St. Bernard, nasayra nato pinaagi sa Municipal Engineering Office nga unyang alas 3 sa hapon hangtod alas 5 sa buntag ugmang adlaw no adunay pagahimuon nga overnight water interruption tungod sa ipaygayon nga paglimpyo no sa mga tangke sa tubig ug pagbutang usab sa gikinahanglan nga chlorine no aron usab paglimpyo sa mga kanang mga tubo no sa tubig no nga naadiha sa lungsod sa St. Bernard. So sa mga himatag nun o giabisuhan na nga mag-andam na lang gyud mo no og tubig o tungod sa water interruption, overnight water interruption. Alright, o para sa mga balita, mga headlines sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlaw nga Biyernes. Livelihood assistance sa mga putput drivers sa St. Bernard gihatag na. Webinar kabahin sa digital parenting subay sa National Women's Month himuon sa DICT Southern Leyte o DHSUD Region 8 naghatag og technical assistance sa mga piling lungsod sa Southern Leyte kalabot sa CLUP. At ang kompletong detalye guban pa sa atong pagbalik karong taud-taud. Back to you, Ms. Dayan. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat to Ms. Ria Mecate from RPS Sugod naman para doon mga pasiunang impormasyon. Good morning gihapon nga dakan sa Sardindo Alaras ngan mga kaupod nga daay istasyon. And haoras nga 15 minutos na nakalabay halas 8 naga nga di naman kita from the Philippine Information Agency Samar. Mga pasiunang gihapon nga impormasyon laray uluhan og iba pa matikang naman kan Sir Aaron Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning, Sir Aaron. Yes po. Ma'am Dayan, okay po tapan audio? Yes po, oo, copy. Okay, 5x5. Mabuhay and rise and shine hayo, Sir Jean, Miss Ria and Ma'am Dayan. Thank God it's Friday. Maupay nga aga, maadjong buntag ha aton Facebook live viewers nga suki nga mamarati. Ako si Aaron Cotihar, taga PA Samar, makakaupod niyo yan ang addition. Gani naman kita na ipasabot ha, tikang ha, sa Melco 2, may adagin plano nga power interruption yan ang Marso 29. So buwas na ini nga adlaw, Sabado. Tikang alas 6 san aga, tugtob alas 6 san gabi, bugos nga Katbalogan City. Dugang pa, may daliwat 30 ka minutos nga pagparong hit alas 6 san aga, kan otro nga 30 ka minutos nga pagparong hit alas 6 san gabi sa mga masunod nga lugar. Yabong, Poblasyon, Iyaan,
Agbayaon, City Homes, Pagdan, Sitio Kalbasag, ngan Madulunot. Ini nga power interruption intungodhan ginpapahigayon nga preventive maintenance services o PMS ang substation transformer Hasamelco 2 at Balogan substation sa barangay 13 nga nagsusupply hinkuryente habog-os nga syudad. Kadugangan liwat nga power interruption baga damo yan na power interruption di Samar Province. Yan liwat nga adlaw may da usa ka oras nga emergency power interruption Marso 28 tikang alas 6 tubtob alas 7 han aga habog-os nga feeder 9. Apektado ini ang mga masunod nga lugar: Santa Rita, Poblasyon, Coastal Areas San Santa Rita, Anibong, Tubtob Barangay Tulay, Tuminamos, Manungka, Tubtob San Pascual, ngan partihan Villarreal, tikang ha inarumbakan, Tubtob Ulanggi. Ini nga power interruption in kinahanglanon para han retightening han loose or critical primary jumper ha Barangay Manungka, Santa Rita. Basi mapadayon hapsay ligon ngan masarigon nga supplyhan kuryente. Mahimo liwat nga maibalik ang supply antes nakaschedule nga oras. Parti naman han water interruption bagawaray kita bag-o nga update as of today tikang ha Tubig Kat Balogan Corporation. Weather updates naman madulom-dom kita yan na di ha sa Tubig Kat Balogan pero waray pa umuran. Subay naman kung kikitaon ang weather update mismo di ha DOST Pag-asa in mga ka-experience sa iba nga mga lugar. Probinsya Samar in mga moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds yan ang adlaw. Para hatin mga preskon nga notisya, headlines. Maabot tulo kagatos nga kababayin-an nakabenepisyo ha Women's Summit 2025 nga Kat Balogan. Samar PNP nagpatigayon in Unity Walk ng Peace Covenant para malinawon nga piniliay 2025. Women entrepreneurs si bidaha ginbuhat nga trade fair han DTI. Ang mga detalye igahatag nato ni Ronian. Back to studio, Ma'am Dayan. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Sir Aaron Cotehar para doon mga pasiunang impormasyon. Ayan, halos pareho lano ito na panahon yan ang atak na light rains mga sangkay. So din naman na City of Borongan yan ang atak na 26 degrees Celsius. Ito na atin air temperature. Nga naging padisan hin 98% relative humidity. So 40% ito na tsansahin pag-uran. Yan ang takna nga dapahiton kaadlaw salit andamla anto natin mga payong mga panangga hiton patigdaay nga masulog nga mga pag-uran. Update from the Eastern Samar Electric Cooperative. Serbisyo pagtaga-kuryente scheduled power interruption. Yan ang adlaw Marso 28 alas 8 aga nga da ka alas 6. Dito naman parts ito na kinapundan Hiporlos Balanghigang Lawaan. So doon rason hini Preventive Maintenance Servicing or PMS ha Balanghiga Substation. So nasabing substation may interrupt for about 30 minutes gihapon between 8 to 9 a.m. during the isolation and another 30 minutes between 5 to 6 p.m. for the normalization. So, diri talaga hingati kang hit alas 8 nga loob nga alas 6. So, may adala 8 to 9 a.m. ngan 5 to 6 p.m. Ngan sugad man, buwas nga adlaw Saturday, Isamelco scheduled power interruption lagi ha. 6 to 6 naman, in between 6 in the morning nga ka alas 6 ito na kalupa. Atong pagbubuhatan ng activities, the oiling of 10 MVA PTR, cooling fins dismantling, cooling fins welding or soldering, leak testing, reassembly of cooling fins, oil refilling, repainting of 10 MVA and energization. So ito ang affected areas, Feather 31, 32 and 33 at doon municipalities ito na Sulat, Taft, Maslug, Canavid, Dolores, Orasan, Policarpo, Arteching and Hipapad. So at doon mga bungtong na himumutang norte nga dapit.
ito na aton na probinsya. So itong Feather 31 will be briefly interrupted about 30 minutes tikang hiton alas 6 aga nga ka alas 7. Ito na aga during the isolation. And 30 minutes between 5 to 6 naman, 5 p.m. to 6 p.m. for the normalization. So painamdom ito ni Samelco, pwede matapos iton trabahoon, antis pa iton nakatakda nga oras. Salit for the safety of everyone, itratong pero may ada kuryente ito na linya. Yan nga niya nasangkay, hingyap tayo mahimyang piniliay nga na campaign period start na today, March 28. Campaign period, hito natin mga local elective candidates para hadton member of House of Representatives, hadton provincial, city, municipal officials. Ngan sugad man, pagbubukatan gihapon hadton synchronized nationwide grand baklas operation. Yan, pagbaklas adton mga tarpaulins, posters, banners, and all illegal campaign materials nga posted ito natin local and national candidates. Gan oras sa 23 minutos na nakalabay, alas 8 na aga. Adi naman ito natin mga laray luhan na hikay hanabugos nga persa na DYS team. And good morning ngayon nga kind of France na Variety Probe. Thank you so much itong message. And sugad man, Jennifer Gulmatico nga always nakatutok ito natin mga programa. Kapikas ha kinabuhi han mga alkalde han syudad han Brongan, ginkilala han lokal nga pamunuan. Portraits han first ladies ug gentlemen han syudad, ginwangkasan. People's Survival Fund or PSF project, malang puson nga ginlansad. Mayor Agda nagpasalamat ka na President Marcos Jr. han pag-aprobarhan proyekto. Outstanding police women han ESPPO pinasidunggan ha selebrasyon han Women's Month. Ngayon 78 IB Philippine Army nga nakabase ha Eastern Samar, may ada bag-o nga commanding officer. Iniugadton detalye niyan pagbalik phase 2 ha aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Isa lamang sa mga Flagship Tourism Enterprise Zone o FTEZ sa ilalim ng DOT TIEZA. Sa ilalim ng Build Better More program ng Pamahalaang Marcos, nag-install ng aesthetic lighting sa Memorial Cross at Colonnade. Ang infrastructure development na ito sa Mount Samat ay inaasahang makakatulong sa pagdagsa ng turista at paglago ng mga lokal na negosyo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Makakaasa po sila sa bagong Pilipinas po. Isang Pilipinas kung saan lahat po ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon, umasenso po. Dati po, build tayo. Ngayon ho, build better more. Ang pagsusumikap ng bawat isa, hangad nating magbunga. Kaya layunin ng Philippine Reclamation Authority ang pagsugpo sa kahirapan. We will not only build, we will build better. Not only in terms of infrastructure, not only will it be cheaper, but with the end in view of helping the poor. The Filipino people will feel it way before the President's term ends. Sa tulong ng National Anti-Poverty Commission o NAPC, isusulong ng PRA ang paglaan sa halos 600,000 hanap buhay para sa proyektong Bagong Buhay para sa Mahihirap. Lahat po gagawin namin under PRA para ikasatuparan po ang gusto po ng Pangulo na makapagbigay sa higit na ating nakakahirap ng pagkakataon po para umunlad ang kanilang buhay. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mas maginhawa, mas maluwag, mas ligtas at mas moderno. Yan ang bagong Batangas Port. Malaki na ang improvement kaya tila airport na ang pasilidad. Pinasinayaan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2024. Port of Batangas is so crucial
that economic planners have underscored the importance of the continuous expansion of this major transportation hub to support the country's economic transformation. Sa Bagong Pilipinas, bawat programa ng gobyerno ginahawa ng lahat ng Pilipino. Trabaho, turismo at solusyon sa trapiko ang hatid ng Arterial Road o Plaridel Bypass Road sa San Rafael, Bulacan. Bahagi ito ng Build Better More agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mensahe na pinaabot sa pamagitan ni Secretary Lagdameo, binigyang diin ng Pangulo ang benepisyo nito sa mga Bulakenyo. In time, this will attract even more investments, create more employment opportunities, and perpetuate a positive cycle of development that will benefit the province of Bulacan and its residents. Sa Bagong Pilipinas, patuloy ang pagsulong sa mahalagang proyekto para sa ginhawa ng mga Pilipino. Artificial intelligence is here at wala nang makakapigil. Takot tuloy ang ilan nating mga kababayan. Mawawalan ba sila ng trabaho dahil sa AI? May sagot dyan si TESDA Secretary Kiko Benitez. So one of the things that TESDA has been doing has been signing up with as many partners as possible who can help us create training programs specific to the AI transition. We have IBM, but we also have Google, we also have Microsoft, right? We have Amazon and so on. So that we have the entirety of the trainings that our citizens need to upskill, because this is really upskilling. So hindi ho sila mawawalan ng trabaho. Sa totoo lang, dadagdag pa ho ang kanilang sahod kung magpa-upskill sila. So TESDA is here to provide as many options as possible, including scholarships and certification, particularly in partnership nga with IB. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Good morning, Eastern Visaya. Oras nga 29 minutos na nakalabay, halos 8 nagasangkay. Yan na naman part 2 na pagpatad ton mga detalye han mga laray uluhan kanina. Siyempre kabakyan tayo lagi hapon na natin mga partners sa pagpahatin mga sumat palibot habugos nga riyon 8. From RP Calbayog, ASM Sir Gina Avelon, RP Sugod, Miss Ria Mikate, and from the Philippine Information Agency, Samar, Sir Aaron Cotejar. Yan natin din kamplon ito niyo host. Nga naduro-diretso kita, madalumdum nga aga. Dalumdum lagi hapon. Duro-diretso kita, balik nga do kaniya Sam Sir Gina Avelon para naman han mga detalye han balita. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Sir Gin. Napolcom 8, nagdumaras in 2025 inspection, assessment and monitoring and evaluation briefing sa Samar PNP. Sa detalye din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Manilampuson nga nagdumara ang National Police Commission, NAPOLCOM Regional Office 8 sa inspection, assessment, monitoring and evaluation entrance briefing sa Samar Police Provincial Office, SPPO. Inin may katuyuanan nga susion and operational readiness, administrative efficiency, ngan kabugusan nga performance sa kapulisan sa probinsya. Gindumara ang briefing sa SPPO Multipurpose Hall ngan gintambungan sa mga opisyal tikang sa NAPOLCOM Regional Office 8 upod si SPPO Provincial Director Police Colonel Antoniato Eric Mendoza ngan mga chiefs of police ngan force commanders sa probinsya. Gintugib sa NAPOLCOM ang mga panguna nga aspeto sa ebalwasyon sugat sa deployment, pagsunod sa mga direktiba sa NAPOLCOM, administratibo ngan logistical nga kahimyang, pati na ang community engagement ngan crime prevention programs. Ini nga briefing naghatag sinigayon para sa dialogo sabot nga sa NAPOLCOM ngan SPPO
base mapakusog pa ang kooperasyon sa pagparigon sa police service sa Samar. Ginpaabot naman ni Police Colonel Mendoza ang bugos ng suporta sa ebalwasyon nga nagsiring nga magiging basihan ini para sa padayon nga pagpauswag sa serbisyo publiko sa kapulisan sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Charmaine. Good morning, Eastern Visayas! San sa mga potpot drivers sa St. Bernard gihatag na niya ang akong report. Radyo Pilipinas, report. Gihatag na sa lokal nga pangamahanan sa St. Bernard, Southern Leyte ang level assistance sa mga arestadong potpot driver sa lungsod netong Miyerkules, Marso 26. Sa impormasyon nga nakuha sa Radyo Pilipinas kang LG Staff Car National, gibahin ng upat ka cluster ang mga beneficiary diin matag cluster gihinan ug tag 70,000 pesos. Particular sa leveled projects sa mga potpot drivers mao ang babuyan. Gitunol mismo ni Municipal Mayor Dito Mulig kauban ng mga opisyalas ang cheque sa mga beneficiaryo nga gipagayon sa public terminal. Sa pagkakaroon padayon ng lokal nga pagamahanan sa paghatag og oportunidad sa mga tawhan aron mapaligon ang ilang panginabian ug matagan sila og mas ligon nga suporta silang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 3 minutos pasados 8 sa buwan. Good morning, Eastern Visayas! Asahan nga balita di naman ha syudad Hankat Balogan, maabot 3 kagatos nga kababayin-an nakabenepisyo ha Women's Summit 2025 Hakat Balogan. Pamatian tan akon report. Ang 2025 Women's Summit ha Samar in Manilampuson nga nagtapos didahan nakalabay nga Marso 24 Hatandaya Hall Kat Balogan City kundiin nakaserbisyohin maabot 3 kagatos nga kababayin-an nga mayda magkaduridilain nga programa tikang ha gobyerno. Ginorganisarhan diti ay Samar ang maong aktibidad hapakipag-urusahan iba-iba nga mga ahensyahan gobyerno ngan mga pribado nga ahensya ha probinsya han Samar para suportahan ang mga inisyatibo nga nakatutok ha exclusive social services ngan livelihood opportunities. Sumalakan Milo Macabare, Provincial Director han diti ay Samar, lakiphan mga serbisyo na gindumara amo ang job fair, skills training, entrepreneurial development training, ngan free personality enhancement services. Ang mga tinambong inagkaada gihapon hinhigayon nga makatilaw hin local delicacy, makapalit hin mga handicraft, makakarawat hin mga binhi, nga numapi hausang nga forum para hin mas haluag nga diskusyon ngan networking. Sumala naman kan Gavina Doblon, usa nga senior citizen ngan entrepreneur ha Barangay Botaera, Sumaraga, Samar. Yan, nawawarad to na aton audio. Siguro dara ito signal. Yan, so kumusta, Coach? Ayan, Sir Aaron, na putol po ito na ato na report. Tikang ha PIA Samar, Aaron Ikotihar, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Nga para naman na siya nga sumata na hikayhan na DYS team, kapika sa kinabuhian mga alkaldehan syudadhan Borongan, ginakilalahan lokal nga pamunuan. Portraits han first the ladies ug gentlemen han syudad, ginawang kasanan. Detalye mati kang kanati Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report.
Leadership is never carried by one person. Aton pang pinulungan ang pamunuan diriging kakabibay na sala nga tao. Inato ni ginpahayag ni Borongan City Mayor sa Ivan Dayan Agdaya mensahe ginbas and Executive Assistant Regional James Lorico durante an unveiling of portraits sa Borongan's First Ladies and Gentlemen agin dumara Melinda's Resort and Restaurant Grand Function Room ang Merkoles, Marso 26. Gintagan hindi ni Mayor Agda ang adton waray katapusan nga marigun nga support og pag-aludnong han kapika sa kinabuhian mga alkalde nga sagmid diri kinikita manta ulos nga inaabad. Sang lito upan City Chief Executive ini nga pagkilala ipinagyan pagwangkas yan acrylic portraits han tulong nga local artist han syudad nagsisimbolohan ka marigun han pagpapabilin nga mahuyaya tubangan han mga presyon han hilom nga mga sakripisyo a pagsuporta publiko han First Ladies ug First Gentlemen nga diri kayan usala nga tao ang nagduduso han progreso sanglit pagkaursa kita para syudad dugang pangapahayag ni Mayor Agda. Upod ang First Ladies nga tinambong hira incumbent First Lady Dr. Rowena Agda, Mrs. Ninita Arago, Mrs. Nisida Escuto, samtang ni Miss Christine Sidro nga tikang pa Estados Unidos at nagrepresentar kaniya nanay kapika sa kinabuhi hanawara nga anay Mayor Tidi Sidro. Balita na hikay Borongan City Information Office para sa Bagong Pilipinas, Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat at iso Kaberia, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. 57 million pesos slope protection sa Calbayog City na human na sa detalya diyan report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Nahuman na ang 57 million pesos nga slope protection project sa Barangay Cagbayang, Calbayog City, Samar, sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ini inginpondohan sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2024. Ang proyekto naglakip sa 144 meters nga slope protection nga may kahitaas nga nagraranggo tikang tulong ngadto sa 18 metros. Dugang pa may adaliwat sa 55 ka metros nga reinforced concrete catchwall nga may kahitaas nga 5 metros. Kaapi gihapon ang road widening nga may kahilaba nga 69 meters nga may shoulder improvement. Ang slope protection ng catchwall in solusyon sa pagpatiga sa lugar, pinaagi sa pagpugong sa pagkadunot ng erosion sa tuna. Ini nga struktura nagbubulig pagpanalipod sa mga propriedad ng tawo, labi na ang mga motorista nga nagbibiyahe sa lugar, pinaagi sa pagpugong sa pagkatumba sa mga bato, tikang sa bukid nga makakahatag sa peligro. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Dugang balita Women's Right and Gender-Based Violence Awareness Symposium gihimo sa Hilongos. Ang detalya sa balita ni Javik Epet. Radyo Pilipinas Report. Malampusong gipahigayon kagahapong adlaw Marso 27, 2025 ang symposium kabahin sa Women's Right o Gender-Based Violence sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte. Ang naasing nga kalihukan giorganisar sa LGU Hilongos ubos sa pagpangulo ni Mayor Manuel Villahermosa pinagi sa Office of the Municipal Social Welfare and Development sa pakigtambayayong sa Human Resource Office o kinikabahin sa kasaulugan sa Women's Month karong tuiga. Sa nakuha natin impormasyon gikan sa MSWDO, ato nasayran nga apil sa naso nga seminar ang pagpasabot kabahin sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, Republic Act 8353, Anti-Rape Law of 1997 nga giamendar sa Republic Act 1168 ug ang Spaces Act o Bawal Bastos Law. Matud pa ni MSWDO Leonard Habilio nga kini nga seminar nagtumo sa pagpataas sa kahibalo, pagpalambo sa katungod sa kababayenan ug pagpalig-on sa legal nga proteksyon batok sa pang-abuso ug harassment. Apil sa nimong resource speaker sa naso nga kalihukan sila si Attorney Lemil John Nerves, Municipal Administrator, Attorney Lizelle May Galia Claros, Municipal Legal Officer, Attorney Jonathan Claros, Litigation Lawyer, Partner sa Claros Law Firm sa Dakbayan sa Cebu,
og si Ivy Laniog og si Police Staff Sergeant Lina Rintazida nga gikan sa MPS Hilongos. Ang Hilongos sa PNP o Hilongos LGU nagpakita sa padayon nga pasalig sa pagpasiugda sa gender equality o pagsiguro sa luwas o makiangayon nga komunidad para sa tanan. Balita gikan sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 41 minutos sa 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Ay kaduha nga notisya sa syudad ng Catbalogan, Samar PNP nagpatigayon in Unity Walk ngan Peace Covenant para malinawon ngan pinili ay 2025. Pamatian ta ang report ni Ronald Roma ikang PA Samar. Hapagandaman 2025 national and local elections, ang Samar Police Provincial Office in nag-organisahin Unity Walk, Peace Covenant signing ng candidates briefing didahan Marso 27. Ini nga aktibidad in may panuyo nga madukwang ang mahimyang tangkod nga mahapsay nga pinilay pinagi ang pag-urusa han mga kandidato ha politika, mga ahensya ang gobyerno, civic organization nga religious groups. Ang aktibidad in pag-upo din Santos nga misa, pagpermahan Peace Covenant para ang mga kandidato, agud masunod ang itikahang pangampanya ng pagtahod ang resultahan piniliay. Upod liwat ini ano sa nga forum kundi maisgot ang mga isyu parte seguridad ng gisundan ng briefing bahin ang mga protocols sa election ng mga responsibilidad ang pagpatuman ng balaod. Sumala ka na to ni Karing Kahipo, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Samar. Ito pong Unity Walk natin, it's a good indication na magiging peaceful yung ating elections kasi majority ng ating candidates ay nag-attend at nag-assure na sila ay susuporta sa effort ng COMELEC at election deputies to make these elections peaceful. Narinig nyo naman kanina, di ba? And maganda rin na sila mismo nagsasabi na these elections, it's peaceful and they want to maintain it. So yun ang maganda na nakita ko. Makikita mo yung kanilang sincerity, yung kanilang intention, at it will cascade to their supporters. Because if the candidates want peace, you can expect na pati yung mga supporters niya, you would also want peace. Ining aktibidades inusa nga paagi para liwat maging mahapsay ang campaign period hit mga local post tikang Marso 28 tubtob Mayo 10. Tika ka PA Samar, Ronald Roma. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nga para halain pa nga sumat na hikayahan na DYS team, People's Survival Fund or PSF project. Malang puson nga ginlansad, Mayor Agda nagpasalamat ka na President Marcos Jr. han pag-aprobarhan proyekto. Ang detalye mati kang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas report. Malampuson na ginlansad ang 117 million pesos People's Survival Fund PSF project hapangunguna ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda hausa nga programa Marso 27 ha Borongan City Public Market. Ang PSF project in ginalukar paran pagpakusog han Loam River Flood Protection System ngan pagpapauswag paran resilient communities and livelihood project. Inidgin ko kumponer hinupat nga aspeto, reforestation, disaster risk reduction, livelihood ngan infrastructure. Upat nga opisina ito nag-iimplementarhan proyekto, ang DRRMO, City Cooperative Office, City Enro ngan City Engineering. May dagin alukar nga 2.1 million pesos para hiton reforestation project ug 16.6 million pesos para infrastructure project. Manunumduman igin turnover ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang por lo menos 117 million pesos nga kantidad han financial nga grant tikang ha People's Survival Fund PSF kan Borongan City Mayor Agda ha Malacañang Palace ha nakalabay nga November 29, 2023. Kasumpay hini ha mensahe ni Mayor Agda iyagin pasalamatan ang PSF board antes aprubahan ang proposal han syudad nag-agin sunod-sunod nga pagripaso upod han PSF board secretariat nganhan mga ahensya nga miyembro han PSF board ginbuhat ini base masiguro nga ang proyekto
nasunod ang mga climate responsive nga pamantayan nga ginsethan PSF. Sugad man ang hulos nga pasalamat kan Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay sigun kan agda haluyong nga nakalabay nga pinili ay inakadtuya haluyong nga partido waray gamitan Presidente ang iagahuma politika nga madisqualify ang Borongan City. Iniin pagpakita nga seryoso iton Presidente haya panawagan para hin pagkakaurusa para hit kaupayan han nasod. Dako ini nga utang nga kaburutun ha Pangulo. I really urge Boronganons to stay behind the President. Pulong kan agda. Ang Borongan City nasahan 5 nga LGU sa bugos nga nasod nga nakapasarhan kwalifikasyon ug nataganhan PSF grant. Ang People's Survival Fund in gintukod Haylaruman Republic Act 10174 ngan may katuyuanan nga maghatag pundo ha mga lokal nga panggobyernohan parahan ira pagpapatuman hin mga proyekto nga may kalabutan ha pag-angay ha pagbabagohan klima. Presentehan launching ang mga miyembro sang kuniang panlungsod upod hi Project Management Office Head Dr. Jugracias Paano, City Enro Mr. Jujito Akla, Department Heads ug mga barangay kapitan han Loom River Barangays. Nagpahayag naman hin mensahe pasasalamat ang mga punong barangay han magkadirudilay nga proyekto nga ginpatuman ug i-implementar pa hayra kada tagsa nga lokal Haylaruman PSF Project. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat at Ipan Pumida, ang Italian Balita. Good morning, Eastern Visayas! Dito sa Northern Samar, mga kandidato sa Norte San Samar nagpermahay integrity pledge para sa maymayang eleksyon. Sa detalye din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Balita sa Northern Samar. Nagkatitirok ang mga congressional ng provincial candidates sa probinsya sa Northern Samar para sa Candidates Forum ng Integrity Pledge Signing sa NSPPO Multipurpose Hall. Iniin kabahin sa preparasyon para sa 2025 national and local elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Gindumara ang integrity pledge signing din ang mga kandidato formal nga nanumpas sa era pagsuporta sa malimpyo, matinaw, ng waray korupsyon nga eleksyon. Usa sa mga sentro nga ginisgutan sa forum mao ang kontrabigay campaign nga nagtutuyo pagpugong sa vote buying ng electoral fraud. Ginisgutan ang legal consequences sa vote buying, gindidiri nga election materials ngan ang papel sa kada botante sa pagsiguro sa demokratiko nga proseso. Gintagan doon ang importansya sa integridad sa eleksyon, pagpabilin sa kamurayaw sa pagbotos ngan ang papel sa kada kandidato sa pagrespeto sa kaborton sa katawhan. Ang katitirok nagpaabot sin klaro nga mensahe. Ang eleksyon diri lang mahitungod sa pagdaog, kundi mahitungod sa tinuod nga pagserbes sa katawhan, pinaagi sin matinaw, matadong, ngan responsable nga pangobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas! Dugang balita webinar kabahin sa digital parenting subay sa National Women's Month himuon sa DICT Southern Leyte. Ano ang report ni Aljon Malot? Radyo Pilipinas Report. Subay sa pagsaulog sa National Women's Month, magpahigayon og webinar ang Department of Information and Communications Technology kun DICT Southern Leyte kabahin sa digital parenting. Diuluhan nga digital parenting, the challenges for families in the digital age. Nasay rin nga tukion sa webinar ang epekto sa social media o screen time sa paglambo sa bata. Ingon man ang mga pamaagi sa pagpanalipod sa mga bata batok online risks, cyber threats o digital addiction. Hisgutan usab ang mga tips sa paggiya sa responsableng paggamit sa internet o ang pagtukod og family-friendly nga digital environment. Nunot nini, gipanawagan ang mga ginikanan, ilabi na ang mga inahan sa pagsalmot sa mga webinar nga ipahigayon karong Marso 28 aron magiyahan ang mga anak nga mamahimong responsable nga digital user. Balita sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 50 minutos pasado, alas 8 sa buntag. Good morning,
Eastern Visayas. Kan katapusan nga sumat, di naman na probinsyahan Leyte, women entrepreneurs, bida hagin buhat nga trade fair han DTI. Amatiantan report ni Nilo Aguilio, ESO intern ha PIA Regional Office. Bida yan ang adlaw in maabot sa 62 nga kababayinan hagin dudumara nga Women's Trade Fair han Department of Trade and Industry Region 8 ha second floor Robinsons North, Tacloban. Ini kasumpay han pagtapos han pagsalinurog han Women's Month yan nga bulan han Marso. Ini nga aktibidades nagtatambong han mga kababayinan nga produkto para makig-usa ngadtuhan MSME Industry of Eastern Visayas nga ginbubuhat ini para suportahan adtong women's economic empowerment. Ang mga eksibitor noon mga probinsya ng Eastern Visayas nagtititiro ka Tacloban City agud diri laan ira handcrafted nga mga produkto o espesyal nga mga delikasiya kundi an ira liwat mga inspirasyonal nga istorya. Tungodan success nga nakarawat hiton Regional Trade Fair han una nga mga tuig 2021 ngan 2023, ang organizers inagbabana-bana nga maabotin 2.5 million pesos iton makokolekta nga sales inya upat ka adlaw nga aktibidad. Ang DTI Region 8 ginaaghatan publiko nga kumadingan bumisitahan exhibit nga suportahan ang local businesses nga adi hini nga aktibidad. Iniit oportunidad para madiskubre ang mga unique nga lokal na produkto nga komunik taliwat ngadtohan mga talentado nga kababayinan nga naghimo haira. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Nilo Aguilio, ESO intern. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nga outstanding police women ha ESPPO pinasidunggan na selebrasyon ha na Women's Month. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas Report. Kadungan ng selebrasyon ng Women's Month ang Eastern Samar Police yan ang bulan ng Marso na pulo nga police women o kababayan nga police nga nagpakita di matatawaran nga commitment nga importansya ha trabaho nga naladawan han women empowerment nga dagang kontribusyon na pagmintinaran kay miyangan na probinsya ang pinasidunggan. Ining gindumara durante ang culminating program ha Campo Asidilio, Borongan City ang naglabay nga Martes, Marso 25. And plaque of recognition iniginduhol ha mga awardees ni Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Dexter Astakaan nga nagrepresentar kan Provincial Director Colonel Ernesto Macasil. Iniinggin assistera ni Dr. Hazel Meneses, Principal ng Eastern Samar National Comprehensive High School, Borongan City, nga amo ang guest of honor and speaker han okasyon. Ang mga awardees aman masunod, Police Captain Razmia Alico, Chief, Women and Children Protection Desk and Eastern Samar Police Headquarters, Police Executive Master Sergeant Maricel Minda, Chief Clerk, Police Community Affairs and Development Unit and Eastern Samar Police Headquarters, Police Senior Master Sergeant Jathix Obon, Han Dolores Municipal Police Station, Police Corporal Teresa Subalised, Han First Eastern Samar Police Mobile Force Company, Police Corporal Nina Picardal, Han San Policarpo Municipal Police Station, Police Staff Sergeant Ernestine Rodriguez, Han Borongan City Police Station, Police Executive Master Sergeant Ruena Tibrero, Han Giwan MPS, Police Corporal Dailin Min Labinia, Han Hipapad MPS, Police Executive Master Sergeant Anlias Suton, Han Salcedo MPS, Police Corporal Donita May Costa, Han Sulat MPS, ngan Police Corporal Liana May Padriga, Han Kinapundan Municipal Police Station. Timahan niya nga tuig nga selebrasyon ng Women's Month in babae sa lahat ng sektor aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Para han bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ati Daisy Lalosa Belizar, han detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Local Invest Planning for Health Workshop sa Albayog City nagmanilampuson sa detalye na balikan report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Sa lain pa nga balita,
Nagmanilampuson ang 5 ka adlaw nga Local Investment Planning for Health o LIPH workshop nga ginpangunahan san Calbayog City Health Office. Ini nagtutumong san pagbugos san estratehiko nga plano para sa masunod nga 3 ka tuig nga magpapakusog san lokal nga health planning, financial management kan serbisyo panlawas. Durante san workshop, naghatag san mga importante nga insights ang mga eksperto tikang sa Provincial DOH Office may tungod san evidence-based health investment planning. Gintalakay san mga resource speakers ang kahinungdan san pagbugos san lokal nga plano panlawas sa nasyonal nga prioridad. Naghatag liwat si Rasan Gia sa mga programa nga magpapakusog sa serbisyo panlawas ngan ma-optimize ang pondo para sini. Ang LIPH workshop inusa nga dako nga milestone para sa healthcare system sa syudad San Calbayog. Tungod sa mga estratehiya ngan kinaadman nga nakuha, mas magiging andam na ang mga health personnel sa syudad sa pagpatuman sa epektibo ngan sustainable nga programa panlawas para sa nga tanan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report nga di na namon tatapusan namon partisipasyon didi sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog sa na Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran, sa namon news contributor si Suzette nga si Charmaine o sa nakaupod ko sa kontrol, BOS Louis J. Halalon nga Isra Taro. Jim Navilon, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O kanapusang balita dari sa probinsya sa Southern Leyte, DHSUD Region 8 naghatag og technical assistance sa mga piling lungsod sa Southern Leyte kalabot sa CLUP. Ania ang report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang Department of Human Settlements and Urban Development kung DHSUD pinaagi sa Environmental Land Use and Urban Planning and Development Division malampuson nga nakahatag og technical nga tabang ngadto sa mga pili nga local government units sa lalawigan sa Southern Leyte. Kini mahitungod sa pag-update sa Risk-Informed Comprehensive Land Use Plans kung CLUP o Zoning Ordinances. Kanitong Marso 3 hangtod 7 ning kasamtangang tuig, gipahigayon ng technical training o workshops sa Climate and Disaster Risk Assessment kung CDRA alang sa mga kalungsuran sa St. Bernard, Limasawa, Padre Burgos, Pintuyan ug Sugod. Samtang, ang lungsod sa Bunta Kusab nakadawat og technical nga suporta sa paghimo sila nga land use plan. Gawas sa Southern Leyte, gipahigayon usab ang mga pagbansay sa local government units sa lalawigan sa Leyte ug sa Eastern Samar. Ang DHSUD Regional Office 8 nagpabiling dedikado sa pagkabot sa mas daghang mga local government units ug dugang pagtabang sa pagpalambo sa komprehensibo nga plano sa paggamit sa mga yuta sa tibok rehiyon. Sila usab nagpaabot sa maabot nga mga kolaborasyon alang sa mga paningkamot sa pagpalambo sa lokal nga gobyerno nga makatabang sa paghulma sa malahutayon ug lig-on nga mga komunidad. Balita gikan sa Department of Human Settlements and Urban Development kung DHSUD Regional Office 8 ug sa lalawigan sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 59 minutos pasado, alas 8 sa buntag. Og makadto, ang pipila sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlaw nga biyernes. Sa ngalan sa Station Manager, Sir Dindo Alaras sa makasupagin ninyo lagad sa kanginan Ria Yang Mikate, kabanato sa Master Control Kuya Noel Palugod. Daghang salamat, rise and shine, and God bless Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Aaron, para ito na parting shot. Pangaran na Philippine Information Agency Eastern Visayas, to our Regional Head Rian L. Arinto. Ako naman si Aaron Ekutihar from PAA Samar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O kapunta sangkay, naging kabug-usan ng aton episode, Friday episode, han Good Morning Eastern Visayas. Damo-damo nga salamat aton mga nakabakyang, hapagpatin mga balita, palibot habugos nga riyon 8.
Tikang kan ASM Sir Gina Vilon from RP Calbayog, Miss Ria Mikate, RP Sugod, and from the Philippine Information Agency Samar, Sir Aaron Cotejara. Damang salamat at mga nagpabili na kantabay at nato na programa Tikang pa kaninahan aga. Thank you. Sunod nga how ngay gayon ha pareho nga oras nga ni stasyon. Pangaran to naman ni Station Manager at Ruth Bunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, Amanod Sir Buboy. Gananak na partner di naman na Master Control Coach Sir Ufam Bunad Jr. At din kamplon, sunod nga how ngay gayon ha pareho nga oras nga ni stasyon. Damang salamat, bye-bye and God bless. Dinhila at taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.